Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo! Mayad nga temprano Luzon, maayong udto Visayas, Buenos Dias, Mindanao. Kamusta po kayong lahat? Sa mga papasok sa opisina at paaralan sa Metro Manila, ihanda ang sarili sa posibleng traffic. Para naman sa mga taga Visayas at Mindanao na magbabalik eskwela na magdala po ng panlinis para sa inyong mga upuan na tiyak ay nabasa sa mga pag-ulan nitong mga nakalipas na araw. Ano mang gawain ang nakalinya ngayong araw, importanteng handa ka rin sa magiging lagay ng panahon. Huwag ka mag-alala dahil kami na po ang bahala sa weather updates. Live mula sa Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center, ito po ang Panahon TV na mula Lunes hanggang Linggo, naghahatid sa inyo ng kumpleto at komprehensibong ulat panahon. Ang muli ninyo makakasama at maghahatid ng mga dapat ninyong malaman sa lagay ng panahon ngayong Monday morning, January 23, 2017. Ako po si Desiree Jonio. Panibagong linggo, panibagong pag-asa, mayroon nga tayong kasabihan, even the darkest night will end as the sun rises. Abangan ang pagsikat ni Haring Araw over Metro Manila, yan po ay sa ganap na 6:25 ng umaga. Si Haring Araw naman ay lulubog, 51 minutes makalipas lamang ang alas 5 mamayang hapon. At sa punto pong ito, para bigyan tayo ng latest sa ating ulat panahon, makakapanayan po natin ang live wala pong iba, kundi ang isa sa mga weather forecasters ng Pag-asa na si Miss Shelly Ignacio. Magandang umaga po, Miss Shelly. Simula pa po kagabi, napansin natin na nakaranas na ng mga pag-ulan ang Metro Manila at ilan pang bahagi ng Luzon. Ano po ba yung naging dahilan nito at sa ngayon po ba mayroon po tayong mga nakataas na abiso kaugnay ng mga pag-ulan? Magandang umaga ni Sir Desiree at sa ating mga tagapanood. At yung naranasan nga po nating mga pag-ulan kagabi dito sa Metro Manila ay dahil po yan sa tail end of a cold front na nakakaapekto po yan dito sa silangang bahagi ng Southern Luzon. Ito pong tail end of a cold front ay medyo tumatawid po dito sa ating Southern Luzon, so nahagip po yung Metro Manila. So ayan, nalaman na nga natin na ang dahilan pala ng mga pag-ulan sa ilang bahagi ng Luzon, kabilang na ang Metro Manila, ay ang tinatawag nating tail end of a cold front. Dahil nga inaasahan natin na posible pa ito magpatuloy, huwag pong kalilimutan ang pagdadala ng pananggas sa mga pag-ulan sa mga susunod na oras. Ito naman po, Ms. Shelly, dahil nga nabanggit nyo nga na ito po yung dahilan ng pag-ulan dito po sa ilang bahagi ng ating bansa. Paliwanag po lamang natin ano po ba yung ibig sabihin itong tail end of a cold front at bakit po ba ito nagdudulot ng mga pag-ulan sa mga apektadong lugar. Ito yung pagsasalubong or boundary ng northeast monsoon at itong easterlies. So ito pong northeast monsoon at easterlies ay magkaibang dalawang uri po ng hangin na magkaiba. So dahil dyan nagkakaroon po tayo ng mga cloudiness at mga paulan dun po sa boundary ng dalawang weather system. Ito naman po, Ms. Shelly, para po sa mga may lakad ngayong araw, ano po ba yung kanilang dapat asahan na lagay ng panahon batay sa 5 a.m. weather forecast ng Pag-asa? At para nga sa mas detalyadong taya ng panahon dito sa ating bansa ay yung tail end of a cold front pa rin natin, nakakaapekto yan dito sa silangang bahagi ng Southern Luzon. So asahan natin itong probinsya ng Quezon kasama na yung Aurora, buong Bicol region at itong probinsya ng Samar. Dito rin sa may dito sa may Davao region, at dahil nga tumatawid yung ating tail end of a cold front ay dito rin sa may Rizal, Laguna at Metro Manila, magiging maulap yung ating kalangitan, then may light to moderate yan ng mga paulan at may pagkitat at pagkulog dahil nga sa tail end of a cold front. At dito naman sa Northern and Central Luzon ay northeast monsoon naman yung nakakaapekto o yung hanging amihan, so yung rehiyon ng Cagayan Valley, Cordillera at natitirang bahagi ng Central Luzon, magiging maulap rin yung kalangitan, then may mga light rains tayong inaasahan. Sa natitirang bahagi ng ating Luzon ay magiging maganda yung ating taya ng panahon, bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan, pero paminsan magiging
makulimlim po yung ating kalangitan, then may mga isolated na mga pag-ambon. Sa natitirang bahagi ng Kabisayaan at itong natitirang bahagi ng Mindanao, bahagyang maulap hanggang sa maulap rin yung kalangitan natin. At dahil nga po tropical country tayo, normal lamang magkaroon tayo ng mga isolated na mga paulan o yung tinatawag po nating mga localized thunderstorm, pagkilat at pagkulog. Ngunit ito'y panandalian lamang. Ako, marami-raming lugar pala dito sa ating bansa yung patuloy na makakaranas ng mga pag-ulan dulot yan ng tail end of a cold front. Idagdag pa yung epekto nitong northeast monsoon o yung tinatawag nating hanging amihan. Para po sa mga mommies, huwag kalilimutan na pabaunan ng mga palangga sa pag-ulan ang mga chikiting sa kanilang pagpasok sa paaralan. Ito po, Michelle, last question na lamang po. Meron po ba tayong nakataas na gale warning ngayon? Dahil nga sa patuloy pa rin na umiiral itong ating northeast monsoon, nagdudulot ito ng maalon hanggang sa napakaalong karagatan. Dito yan sa buong baybayin ng Hilagang Luzon, silangang baybayin ng Central Luzon, silangang baybayin ng Southern Luzon at silangang baybayin ng Kabisayaan. At dito rin sa ilang baybayin ng Southern Luzon o yung katimungang baybayin ng Southern Luzon. So ito po yung mga lugar, ito po yung Batanes, Calayan, Babuyan, Cagayan, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Isabela, La Union, Pangasinan, Aurora, Camarines Provinces, Catanduanes, Samar, Leyte, Eastern Coast ng Albay, ng Sorsogon, ng Quezon, kasama nitong Pulilo Island, dito sa may Southern Coast ng Mindoro Provinces, itong Northern Coast ng Palawan. So, ibig sabihin po niyan, yung mga maliliit na sakyang pandagat ay wag po munang pumalaot. Ngunit yung mga malaki naman po ay hinahayaan po nating maglayag, pero mag-ingat pa rin po sa mga matataas na alon. At nakapanayan po natin ang live ngayong Monday morning. Wala pong iba kundi si Pag-asa weather forecaster Shelly Ignacio. Ms. Shelly, maraming salamat po sa mga paalala at mga kaalaman na inyong ibinahagi sa amin ngayong umaga. Simula pa lamang po yan, magbabalik pa ang Panahon TV. And reliable Philippine weather information anytime, anywhere through the Panahon TV mobile app, a multifunctional mobile app that brings you weather updates sourced directly from Pag-asa. The app provides a complete 3-day weather forecast at your location. It also allows you to ask or share the weather to the community. It has auto alerts for thunderstorm advisory, rainfall warning, and storm signals over your area. Download for free today, available at Google Play Store and iOS.